Sa wakas ayun na, ang former world champion na si John Real Casimero ay nabigay na ng isang pambungad na impormasyon, clue o isang hint sa kanyang paparating na laban. Former world champion na si Mark Magnifico Magsayo, sinanay na nga ang sarili para sa pamatay na atake ng sikat na boksingero na si Ippo Makunouchi sa bansang Japan. Pero sa anime po ito kakwento yung knockout. Ang former world champion na si Melvin Jerusalem, excited nang makasagupa ang world champion na Hapon na si Yudai Shigeoka. Jerusalem nangangako na gagawin ng lahat para may world champion na sa boxing ang Pilipinas. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Habang sunod-sunod ang mga pagkatalo ng ating mga kababayang Pilipino sa kamay ng mga Hapon, sunod-sunod rin ang mga dahilan ng mga Hapon para itigil na ang laban kontra sa angas ng Pinas. May naging Alada King, pero hindi naging Deitsuga Tsuko King. Kumbaga, hindi tumalabang sumpaan ng mga Hapon sa kwadro alas. At sa ngayon ay medyo ang iba ay nainip na kung kailan nga ba ang muling pagbabalik sa ibabaw ng lona na naisang angas ng Pinas. Parang ang mga bashers pa nga ay mas excited kung ikukumpara mo yan sa mga solid Casimero fans. Hindi lang nila gusto na makapanood ng laban, kundi syempre hahanap na naman ng butas para meron namang ipang marites o ipang marisol yan. Pero sinilang kakwento, ganyan talaga ang buhay. May kontrabida, bida at pabida-bida. Pero kalmahan lang muna natin dahil ayan na, may medyo papetiks-petiks na ng mga paunang mga clues itong si Casimero na sa kanyang story sa kanyang social media na kung saan katabi niya ang mga superstar sa boxing at sabi niya na easy money again. Ikaw kukwento, ano ang masasabi niyo dito? Easy money nga ba? Dahil patungkol lang ito sa talpakan o di kaya easy money ang susunod niya na laban? Ikaw kukwento, hudyat na ba ito sa nalalapit na digmaang susungin? Samantala, sino nga ba hindi nakakakilala sa boksingerong ito? Kilala nyo yan kakwento. Pero ang tanong, kilala nyo ba kung sino ang nakadiskubre ni Ippo? Si Takamura ba o di kaya itong si Manong? Bueno, ito ang tanyag na Dempsey roll na atake ni Ippo na tila ba hinahasa na ngayon ng Magnifico. Kung Eurostep ni Magsayo ang dumali sa boksingerong si Isaac Avilar, naku kakwento, sa susunod na laban ni Magsayo, Dempsey roll na ni Ippo. Naku idol, nakakasabik naman ito. Kaya abangan natin kakwento ang susunod na laban ni Magsayo. At baka matutungayan na natin ang Dempsey roll ni Ippo Magsayonouchi. Samantala, dahil wala pang world champion sa boxing ang ating bansa, mas lalo pang nag-aalab ngayon si Jerusalem sa paparating niya na laban kontra yan sa Hapon na si Yudai Shigeoka. Nakataya dito kakwento ang korona ni Shigeoka na WBC minimum weight world title belt at ang bakbakan ay gaganapin ngayong March 31 sa baluarte ng Hapon sa Nagoya, Japan. Ayon kay Jerusalem, siya ngayon ay mas lalo pang giniganahan at hindi siya napipressure sa paparating nila na laban dahil ang iniisip ni Jerusalem ngayon ay makakakuha muli ng world title. Kaya talagang nagpapasalamat itong si Jerusalem na binigyan siya muli ng pagkakataon na muling makakabalik sa ibabaw ng lona at ang nakataya pa ay ang World Boxing Council World Title Belt. Kaya mas lalo pang naging determinado itong si Jerusalem kaya alam niya sa Nagoya. Maraming kababayan niya doon na nakatira at maraming mga Pilipino doon. Kaya mas lalo pa siyang ginaganahan na may panalo niya ang paparating na laban kontra yan sa kampiyon sa mismo niyang baluarte dahil maraming mga kababayan niya ang sumusuporta sa kanya. Ayon kay Jerusalem, sobrang kumpiyansa ang Hapon na kaya niyang talunin itong si Jerusalem. Nagbanta nga ang Hapon na pababagsakin itong si Jerusalem. Kaya doon siya mas lalong ginaganahan dahil ang pagiging kampante ng Hapon ay magiging dahilan na siya ay matalo ni Jerusalem. Kapag ang Hapon ay nagbibitaw ng mga suntok, ang mukha ng Hapon ay bukas na bukas. Kaya doon na dadaliin ni Jerusalem ang Hapon. Kaya talagang gagawin lahat ni Jerusalem para may panalo niya ang paparating na laban. Sa Cebu kakwento ay umabot na mahigit isang buwan ang pagsasanay ni Jerusalem kasama ang kanyang coach na si Michael Domingo at ibinunyag ng Team Jerusalem na tapos na sila sa heavy training at sa ngayon na lang ay pagkuha na lang ng tamang timbang. Mahigit 100 sparring na rin ang nagawa ni Jerusalem. Nakasparingan niya ang mga malalaking mga sparring partners para masanay si Jerusalem na tumanggap ng mga malalakas na mga suntok. Si Jerusalem ngayon ang kwento ay may kartada na 21 wins, 3 losses at 12 knockouts. Habang ang Hapon naman na kampiyon ay may malinis sa kartada dahil meron siyang 8 wins at 5 knockouts.
Mga kakwento, inamin ni Jerusalem na ang paparating na laban ay may tuturing na huling pagkakataon niya na sa World Title Fight ay makakalaban. Sa kanyang naranasan, noon ay umabot pa ng 7 mga taon bago dumating sa kanya ang ginintuang pagkakataon na nakalaban siya sa isang World Title Fight o nakaduelo ang kampiyon. Kaya ngayon ay gagawin niya lahat para mapagtagumpayan niya ito, lalong-lalo na wala pang world champion sa boxing na Pilipino. Pero ganun pa man, kahit dihado ang ating kaubayan at mapait ang sasapitin sa paparating na laban, pero ito ang pinakamatamis sa kanyang mararanasan kung ito ay kanyang mapagtagumpayan. Kaya naman, laban lang, kabayan! At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kakwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Tisha, kay kakwentong Cool Boy, kay kakwentong Chris TV, kay kakwentong User, kay kakwentong Pulang Araw Vlog, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.